لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى بأثره إلى يوم الدين. حتى القبورية أين أقول لمن صلى الله سبحانه وتعالى uriin at pasalamatan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga biyayang kanyang pinagkaloob sa atin. Nawa ay gawin niyang mabiyayang gabi na ito at ang mga darating pa ng mga gabi. At magdulot nawa ito ng kabutihan sa atin at sa lahat hanggang sa araw ng pagbuti. Sa gabi na ito ay isang paksa patungkol sa Sha'ban. Buwan ng Sha'ban para sa isang Muslim. Ngayong araw na ito ay pumasok na ang ika-4 na araw sa buwan ng Sha'ban. Sabihin, pumasok na ang buwan ng Sha'ban, 4 na araw na ang nakakalipas. Pumasok na kasi yung Maghrib. Sa pagpasok ng Maghrib ay ika-4 na araw na ng buwan ng Sha'ban. Ang buwan ng Sha'ban ay isang buwan sa pagitan ng Ramadan at ng Rajab. Sabihin natapos ang Rajab at ang Rajab ay kabilang sa tinatawag na Ashhurul Hurum at pagkatapos nito ay Sha'ban at pagkatapos ng Sha'ban ay Ramadan. So, ang buwan ng Sha'ban ay buwan sa pagitan ng Ramadan at ng Rajab. At ito ay napakahalaga para sa isang paghahanda ng isang Muslim sa pagpasok at pagdating ng buwan ng Ramadan. So, ito ay pagpapaalala upang isang Muslim ay lalo niyang maintindihan na pagdating sa mahabang ibada, kailangan na paghahanda spiritually, physically at mentally. Kailangan pa ng financially ay kailangan paghandaan. Hindi lang dapat doon nakatuon ng napakalaking paghahanda ng isang Muslim, bagkus dapat ito ay paghahanda na kung saan ay inahanda niya ang kanyang sarili, kanyang kaluluwa para sa isang napakalaking gawain pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Ramadan ay pinasisimulaan ng buwan ng Sha'ban. Sabihin, bago dumating ang buwan ng Ramadan, darating muna ang buwan ng Sha'ban. At ang buwan ng Sha'ban ay merong napakalaking lugar ng pagganap ng isang Muslim sa tungkulin kanyang gagampanan sa Allah subhanahu wa ta'ala pagdating ng buwan ng Ramadan. Ito ay isang malaking buwan ng pagsasanay para sa pagtuon sa mga gawain ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang buwan ng Sha'ban ay may tuturing na isa sa mga mahalagang buwan sa kasaysayan ng Islam. Sa buwan ng Sha'ban, dito ay pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagpalit ng kibla mula sa Baitul Maqdis patungo sa Kaaba na siya naman na kibla na naabutan na natin sa mga sandaling ito. Noon ang kibla ay nasa Palestine sa Baitul Maqdis at ito ay nilipat sa Makkah at ito ay nangyari sa buwan ng Sha'ban. At ang buwan din ng Sha'ban na ito ay dito sinasabi ng mga ulama diniklara ang pagpubliga sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Sha'ban diniklara pinaputos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So kailan nang nangyari ang Sha'ban? Isang buwan bago ang Ramadan. So ang Sha'ban ay mayroong malaking lugar sa puso ng mga Muslim
Hindi lang dahil ito ay naunang buwan bago ang Ramadan, bagkus ito ay mayroong malaking mga kaganapan sa kasaysayan ng Islam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito nga ang pagpalit ng kibla mula sa Baitul Maqdis papunta ng Kaaba at patungo ng Kaaba, at ang pag-obliga ng pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay pinag-utos ng Allah dito sa buwan ng Sha'ban. Sabihin, pinag-utos dito na sa darating na buwan ng Ramadan ay magkakaroon ng pag-ayuno, at ito ay nangyari sa ikalawang taon ng kalendaryong Hijriya. Sa ikalawang taon ng kalendaryong Hijriya. So ang isang pamilyang Muslim sa lugar ng pamayanan ng mga Muslim ay lalong higit na pinaghahandaan para sa kanyang sarili, para sa kanilang sarili, ang pagpasok ng buwan ng Sha'ban bilang paghahanda sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Naiulat sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi niya na ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shahrin akthara minhu siyaman fi Sha'ban. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, hindi ko nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang buwan na labis ang pag-aayuno niya dito sa buwan ng Sha'ban. Sabihin, iulat ni Aisha radhiyallahu anha na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng maraming pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban nang hindi naman naabot sa punto na kasing dami at buo ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sabihin, ang nagulat ni Aisha na pinaparami ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang pag-aayuno sa buwan ng Sha'ban. At ito ay isang magandang paghahanda para sa isang matagalang pag-aayuno. Ang pag-aayuno ng mga ilang araw sa buwan ng Sha'ban. At ilan sa mga naiulat na kasabihan patungkol dito ay tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Wa kana yuqal shahru Sha'ban shahrul qurra. Sabi ni Ibn Rajab na naiulat na sinabi niya na ang buwan ng Sha'ban ay buwan ng mga tagabasa o nagbabasa. Ibig sabihin, ang buwan ng Sha'ban ay isang magandang buwan para sa paghahanda, lalo na sa mga mahilig magbasa, para pagdating ng buwan ng Ramadan ay hindi sila mauumay, hindi sila magsasawa. Kasi nahasa na sila isang buwan bago pa lang magdumating ang buwan ng Ramadan. So kung tayo ay tipo ng tao na mahilig magbasa o na-encourage ang sarili sa pagbabasa sa buwan ng Ramadan, isang magandang pagsasanay ang buwan ng Sha'ban para sa pagpasok ng buwan ng Ramadan ay hindi na tayo magsawa o magsawa agad sa pagbabasa ng banal na Quran. Sabi ng mga ulama, ilan sa mga malinaw na tanda na ang isang tao ay ginabayan sa paggawa ng gawain mabuti ay ito yung binigyan siya ng pagkakataong maghanda bago pa man dumating ang gawain ibada. Bawa, isa sa mga malinaw na tanda na Allah subhanahu wa ta'ala ay ginagabayan ng isang mananampalataya ay yaong mabigyan siya ng gabay na bago dumating ang isang malaking ibada o gawain pagsamba, pinaghahandaan niya na yun. Ano yun? Halimbawa, buwan ng Ramadan, bago dumating ang buwan ng Ramadan, anong ginagawa ng isang Muslim? Halimbawa, nagbabasa siya ng banal ng Quran, o inaalam niya ang pag-ayuno, o pinaghahandaan niya sa pamamagitan ng pagtatayo ng maraming sala sa gabi, o kaya naman ay pag-aayuno ng madalas sa araw. So kapag ang isang tao ay nasa ganitong kalagayan, ito ay malinaw na tanda na ang isang tao, ang taong ito ay ginabayan ng Allahu subhanahu wa ta'ala para sa isang malaking gawain pagsamba. Ang buwan ng Sha'ban ay matuturing na isa sa malaking isang buwan ng babala. Isang buwan ng babala. Babala kung saan ay binabalaan nito o binabalaan sa pamamagitan nito ang mga taong merong naiwang pag-aayuno sa nakaraang Ramadan. Sabihin ko, ikaw ay mayroong pag-aayunong nakaligtaan o hindi na pag-ayunuang mga araw sa mga nakaraang Ramadan, ay ito ay binibigyan ka ng babala o ng paalala sa buwan ng Sha'ban na
So, bayaran mo na ang ilang araw na hindi mo napag-ayunuhan sa nakaraang Ramadan kasi buwan na ng Sha'ban ngayon at ang pagkatapos ng Sha'ban ay papasok na ang Ramadan. So, sa buwan ng Sha'ban, pinapaalala lagi na ang sinumang may mga utang ay bayaran na. Utang sa pag-ayuno ay bayaran na kasi papasok na ang buwan ng Ramadan. Si Aisha radhiyallahu anha, sabi niya, kana yakunu alayya sawmun min Ramadan fala aqdihi illa fi Sha'ban limakanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minni. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, ako ay nagkakaroon ng mga araw na hindi na pag-aayunuan sa buwan ng Ramadan. Mga excuse na mga araw hindi na pag-aayunuan sa buwan ng Ramadan at ito ay hindi ko nababayaran maliban sa buwan ng Sha'ban dahil sa talagayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa akin. Ibig sabihin si Aisha, halos buong taon ay hindi siya makapagbayad dahil nagsisilbi siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagkakaroon lamang siya ng pagkakataong bayaran ang kanyang mga nakaligtaan at hindi na pag-ayunuang mga araw sa buwan ng Ramadan ay sa pamamagitan ng buwan ng Sha'ban. At tayo ay ngayon nasa buwan na Sha'ban. At pagkatapos nito ay magkakaroon ng papasok ang buwan ng Ramadan. Kaya naman ang isang mananampalatayang Muslim, individual, kaya naman ay pamilya, dapat ito ay paghandaan. Pagdating ng buwan ng Ramadan, ito dapat ay pinaghahandaan. So, kung tayo ay naghahanda tayo sa malaking pagtitipon, malaking salo-salo, malaking matagal pa na field trip, matagal pa na kung anong-anong mga darating sa hinaharap, pinaghahanda na natin sa pamagitan halimbawa ng pag-iipon ng salapi, pag-iipon ng paghahanda sa araw na yun. Itong darating ng buwan ng Ramadan ay higit lalo natin pinaghahandaan sa pamamagitan ng maraming paghahanda tulad ng pag-aaral ng alituntunin sa pag-ayuno, mga hakbang na dapat gagawin pag pasok ng buwan ng Ramadan, mga programa ng mga ibada na ating tututukan pag tayo ay naabutan ng buwan ng Ramadan, inshallah, at marami pang iba na dapat na pagbigay ng pagpapahalaga sa atin sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Ang mga salafus salih o ang mga nauna sa atin ng mga matutuwid ng mga Muslim ay ginagawa nila sa buwan ng Sha'ban, ito ay ginagawa nilang pagtitraining sa kanilang mga anak sa pag-aayuno para pagdating ng buwan ng Ramadan ay sila ay handa ang kanilang katawan, ang kanilang spiritual sa pagtanggap sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Naiulat sa ilan sa mga pamilya ng mga salaf na sa buwan ng Sha'ban ay pinapag-ayuno nila yung mga anak nila kahit na yung mga wala pa sa 8 gulang. Dito nila pinapasubok na mag-ayuno. Sabi nila na kapag umiyak dahil sa gutom, sa kanila pakakainin. Pinapakita lamang nila na sa murang edad ng mga bata na ganito kahalaga ang ibada na dapat na makakahalagaan ninyo kapag tayo ay dumating na sa 8 gulang. So nakakaranas yung mga anak nila ng partial na gutom na nararanasan ng isang taong nag-ayuno sa buwan ng Ramadan para ipadama sa kanila, ipakita sa kanila yung paghahanda sa buwan na to sa pagdating ng at pagpasok ng buwan ng Ramadan. Ganon din, ang isang ina ng tahanan ay dapat na paghandaan niya ang kanyang sarili dahil ang buwan ng Ramadan ay hindi lamang buwan ng ibada sa Allah, bagkus nito ay buwan din ng paglilingkod lalo niya sa kanyang asawa, sa kanyang anak at sa sinumang nasa loob ng kanyang tahanan at sigurado na ito ay lalo na sa mga malalaking pamilya at merong malalaking membro nito na hindi talaga biro ang paghahanda sa pagdating ng buwan ng Ramadan at ito ay isang mainam na pagkakataon upang tugunan sa pamamagitan ng paghahanda sa ating mga sarili. Isa sa mga magmabuting paghahanda sa pagdating ng pagpasok sa pagdating o bago pumasok ang buwan ng Ramadan dito sa buwan ng Sha'ban ay ang pagpaparami ng pagpapasting. So
Sabihin, meron tayong pagkakataon mag-fasting dito sa mga araw ng Sha'ban, gawin natin ito. Kasi ito ay isang magandang gawain sa magandang buwan na ito. Kabilang din dito ang pagpaparami ng pagbabasa ng banal na Quran upang ang ating mga sarili mahasa, makapamilyar na tayo pagdating ng buwan ng Ramadan ay meron tayong practice na tinatawag. Lalo na yung mga tumatayong nag-iimam ng tarawih sa buwan ng Ramadan. Ito ay mabuting magsanay ng paulit-ulit pagbasa ng maraming beses sa banal na Quran upang hindi mabali-baliko, magkamali, hindi malubalugtog ang dila pagpasok ng buwan ng Ramadan. Sa kabilang isang tinatalaga na nag-iimam. Kung ikaw ay tinatalagang nag-iimam sa masjid, lalo na sa tarawih at sa ibang mga sala, marapat na lagi kang nagbabasa, nagme-memorize, nagme-review, hindi lang sa buwan ng Sha'ban. Pero pinag-uusapan natin dito ay paghahanda sa buwan ng Ramadan, kaya dapat na sa buwan ng Sha'ban, paramihin ng isang tao ang pagbabasa ng banal na Quran upang mahasa lalo ang kanyang dila. Kabilang din dito sa sinasabi ng mga ulama ay ang pagsasanay sa pagbibigay ng kawang gawa. Pagsasanay sa pagbibigay ng kawang gawa upang ang ating mga sarili ay nasa kababaang loob na pagdating ng buwan ng Ramadan. Ibig sabihin, kung kaya mong magbigay o tumulong sa iyong kapwa nang hindi pa pumasok ang buwan ng Ramadan, sigurado pagpasok ng buwan ng Ramadan ay mas magiging magaan sa iyo ang pagtulong dahil ang iyong sarili ay nahasa sa gawain ibada para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din dito ay isa sa mga mainam na paramihin ng isang tao sa buwan ng Sha'ban, gawain ibada ang pagtatayo ng pagdarasal sa gabi. Lahat ng ito ng mga binabanggit natin ay upang ang tao ay nasa kasanayang antas pagdating at pagpasok ng buwan ng Ramadan. Handa ng sarili mo spiritually, handa ng sarili mo physically. Handa mo ang lahat ng meron ka dahil ang buwan ng Ramadan ay hindi lang ito isang araw, hindi lang ito isang oras, hindi lang ito isang gabi, hindi lang ito isang linggo. Ito ay isang buwan na gawain ibada. Kaya kapansinin ninyo minsan, napakaraming mga agresibo sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Mga agresibong mga tao. Sa unang linggo, agresibo. Pangalawang linggo, nanghihina na. Pangatlong linggo, wala na. Pangapat na linggo, nagbubulto na lang. Diba? Mga ganun. Dahil yung sarili nila, hindi sila sanay sa gawain ganun. Hindi sila sanay na nakatayo ng matagal sa tarawih, hindi sila sanay na nagbabasa ng Quran, hindi sila nasanay ng mga gawain ibada sa gabi, kaya ayaw nilang napupuyat sila. Ayaw nila ng mga ganong mga klase ng ibada kasi hindi talaga nasanay ang katawan nila. So, yun ang pansinin ninyo. Maraming agresibo pagdating ng pagpasok ng buwan ng Ramadan, pero hindi consistent ang kanilang gawaing pagsamba. Kasi nga hindi nasanay yung katawan. Hindi nasanay na mapuyat, hindi nasanay gumising ng maaga, hindi nasanay mag-fasting, hindi nasanay magbasa ng Quran. Kaya pagdating ng buwan ng Ramadan, talagang yung actual na pag-ayon na sa buwan ng Ramadan ay nanghihina. Yung actual na ibada ay hindi niya matugunan ng maigi kasi kulang sa pagsasanay, kulang sa practice, malakas lang sa una, parang sumali sa marathon, malakas lang sa first 1 kilometer, tapos masusunod na kilometer ay hindi na niya kaya kasi hindi naman nag-jogging, hindi naman tumatakbo talaga, walang endurance. So tayo sa ibada natin sa buwan ng Ramadan, isang buwan, susubukang nakawin sa atin ng syaitan ang pagkakataon ng maraming ulit, ng maraming beses hanggang tuluyan tayong makuha ang pagkakataon sa atin. So ito ay isang malaking paghahanda para sa isang mananampalatayang Muslim na paghandaan niya ang pagdating ng buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pagsasanay sa buwan ng Sha'ban. Buwan ng Sha'ban. Sinasabi ng ilan sa mga salihin, Rajab, Shahru az-Zara, wa Sha'ban, Shahru Saqiyu az-Zara,
wa Ramadan shahru sadu az-zara. Sabi ng ilan sa mga salihin, ang buwan ng Rajab ay buwan ng pagtatanim. At ang buwan ng Sha'ban ay buwan ng pagdidilig. At ang buwan ng Ramadan ay buwan ng pag-aani. Buwan ng pag-aani. So, ibig sabihin, mula pa sa buwan ng Rajab, ay pinaghahandaan na ang pagdating ng buwan ng Ramadan. Ang mga salihin, ang mga ilan sa mga naunang mga salaf, ay 6 na buwan pa lang, bago mag-Ramadan, dinadalangin na nila na maabutan nawa sila ng buwan ng Ramadan. At pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ay ilang buwan nilang ipinapanalangin at tanggapin nawa ng Allah ang kanilang pag-aayuno. Yung preparation, mahaba at matagal. Talagang literal na naghahanda. Tayo ay kailan lang tayo magpupus ng Allahu balik na Ramadan. Baka isang araw, isang linggo, isang oras bago mag-ru'yatul hilal o ano pa man. No, parang nakikitaan natin yung sarili natin na talagang wala tayong paghahanda sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Minimithi natin at pinapangarap na maabutan ng buwan ng Ramadan, pero yung paghahanda wala. Gusto mong maabutan pero wala ka namang paghahanda. Kaya pag dumating, tatamad-tamad sa paglipas ng ilang araw. Masigla sa unang gabi, pangalawang gabi, maaga pang dumarating, pangatlong gabi, medyo masigla pa na sa unang mga isang linggo ay nalilit na, gano'n. Tatlong linggo, wala na, hindi mo na makita. Kahit pangalan niya, hindi mo marinig. Kaluluwa niya o anino niya, hindi mo makita. Sa ikaw, apat na huling 10 gabi at araw ng buwan ng Ramadan, tuluyan nang nawala. Kailan mo siya makikita? Sa araw ng Eid. O, alam niyo rin, di ba? Sa araw ng Eid. Sa araw ng Eid, ang lahat ng mga nanghina, pinaghinaan ng loob, ay bumabangon. O, di ba? Bumabangon at nagpaparamdam. Hindi lang yun, nagpapakita pa. Di ba? Nagpapakita pa. At maganda doon, kasama pa natin. O, di ba? Niloro doon. So, ito yung magandang paalala na sa ilang linggo bago dumating ang buwan ng Ramadan na naway siya ay maabutan natin at makapag-ayunuan natin, ay pinapaalalahanan tayo na buwan ng Sha'ban, buwan ng paghahanda. Hindi lang tayo maghahanda sa pagdating ng buwan ng Ramadan, bagos inihahanda natin ang ating mga sarili. Ang ilan pa sa mga Muslim ay naghahanda na sila sa nagtitipon na sila ng kanilang pagkain o kaya pera. Para sa buwan ng Ramadan, di na sila magtatrabaho at focus na lang sa ibada. Ilan ay naghahanda sa buwan ng Sha'ban, nagtitinda ng ibang mga mapagkakakitaan kasi sa buwan ng Sha'ban ay ng Ramadan, basa na lang ng Quran. Ang iba sa mga ulama ay pagpasok ng buwan ng Ramadan, di na nagli-lecture, basa na lang ng Quran. Kasi buwan ng Ramadan yun. Yun yung buwan na binabaabanan na Quran. Bibili na sila ng bigas, kung ano pa mang makakain na gagamitin na sa buwan ng Ramadan. Kasi sa buwan ng Ramadan, di na sila magtatrabaho muna ng isang buwan. Tatrabawin muna nila yung pagpapalakas, pagpapatibay, at pagsasamantala ng kanilang oras para sa buwan ng Ramadan. So ito ay ilan sa mga halimbawa ng tuwirang paghahanda ng isang Muslim pagpasok ng buwan ng Ramadan. Hindi lang tayo naghahanda pagdating ng istiqbal o Ramadan kasi pag istiqbal, malapit na yun. Ibig sabihin, ilang linggo na lumipas sa buwan ng Sha'ban. Ngayon, nasa buwan pa lang tayo ng Sha'ban, pang-4 na araw o pang-5 araw. Pang-4 na araw ng pagpasok ng buwan ng Sha'ban. Nawa ay sa pamamagitan ng ganitong mga paalala at ilan pa sa mga paalala ay mabuksan ng ating isipan, ma-encourage tayo, paunti-unti ay magkaroon tayo ng pag-aanda para sa pagpasok ng buwan ng Ramadan. Ngayon kung makapag-ayuno tayo sa mga araw na ito, kaya natin, o kaya naman bayaran na yung mga utang na kinapag-ayunuhan, magsikap magsanay magbasa ng Quran, magsikap magtayo ng tahajjud sa gabi, magsikap ng mga gawain ibada na siya namang pag-aandaan natin o siya naman ang tatahakin natin pagdating ng buwan ng Ramadan. Ulit ko, ito ay isang paalala sa ating sarili na nawa ay ito ay magdulot ng kabutihan sa ating sarili na wala tayong ibang hahad maliban na kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at paalala para sa pangkalahatang Muslim. Nawa ay bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng lakas ng pangangatawan,
dalisay na isipan, malawak na pag-unawa, upang ating tuluyang mapaghandaan ang napakalaking at napakainang na ibada sa taon na ito, pagkayuno sa buwan na Ramadan. At nawa ay pagtagumpayan natin ang pagkayuno sa buwan ng Ramadan at ibilang tayo sa mga mainam na alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa kabilang buhay. Subhanakallahumma bihamdi wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin.